balita na ito, pakinggan po ninyo to. Ewan ko dito sa Integrated Bar of the Philippines kung bakit binibigyan pa ng award ang isang kriminal. Pakinggan po ninyo to. Pinatikos ang pagawad ng isang parangal ng Integrated Bar of the Philippines kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag yan ng ilang abogado na kahihiyan at iniit na hindi raw ito deserve ni Digong dahil sa mga kasong kinakarap niya sa ICC. Agad namang dumepensa dyan ng IBP Davao City Chapter. Aniya sa frontline sa Balita si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Nito lang Lunes, ginawaran ng Integrated Bar of the Philippines Davao City Chapter si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Golden Pillar of Law Award. Nakasaad sa kanyang plake na pagkilala ito sa 50 years of distinguished and dedicated service ni Digong sa legal profession habang itinataguyod nila ang mithiin ng hustisya, integridad at rule of law. Sa kabuuan, 600 abogado ang ginawaran ng naturang award sa Hall of Justice ng Davao City. Pero binatikos ng ilan ang pagbibigay ng naturang parangal kay Duterte. Kahihiyan at hindi raw ito kapanipaniwala ayon sa National Union of People's Lawyer. Kinwestiyon din ng NUPL ang pagbibigay award para lamang nila sa paglilingkod ng mahabang taon bilang isang abogado. Imagine somebody who has treated the Constitution as a mere piece of paper. Sinabi siyang ganun dati. That he is not an inspiration. He is not a defender of truth, justice, and rule of law. Sa post naman ng abogadong si Jesus Falces, bagamat alam niyang para ito sa mahabang serbisyo, hindi pa rin daw dapat ito igawad kay Duterte dahil sa pending case niya na 3 counts of murder na crime against humanity sa International Criminal Court o ICC. Giit pa ni Falces, may kabuluhan dapat ang isang award at hindi lang para sa 50 years of service. Agad namang dumepensa ang IBP Davao Chapter at nilinaw na hindi ito endorsement ng political acts o paniniwala. Pagkilala do ito sa mahabang serbisyo sa legal profession. The award was not meant to be a legal absolution or a moral endorsement. It merely seeks to recognize a long career in the legal profession. Sa kabila niyan, kinikilala naman ng IBP ang sentimento ng mga kumukontra sa paggawad ng parangal sa dating Pangulo dahil sa mga kinasasangkutan niyang kaso sa ICC. Kaya muli raw nilang bubusisiin ang kanilang protocol sa paggawad ng kahit anong parangal. So in the future, we will be more prudent and discerning in awarding a similar recognition to our members. Sinisika pa ng News 5 na kunin ang panig ng kampo ng dating Pangulo. Biruin mo, binigyan nyo ng award si Digong. Hindi nyo ba alam na umamin niya na noong siya ang prosecutor, magsasampa sila ng demanda, tapos magpapabricate sila ng mga ebidensya para mapakulong yung tao. Kahihiyan po talaga yan. Na mabigyan pa ng ganyang award yung nabubulok sa ICC na dating presidenteng kriminal. Karumal-dumal po krimen yan, murder, crime against humanity, tas bibigyan mo ng award. Sa pagiging abogado, alam naman nating tukmol na tukmol si Digong. Sa pagiging abogado, nagtatanim ebidensya, nagtatanim witness. Kaya nga, di ba nakita nyo nangyari kay Laila de Lima? 6 na taon, 7 taon nakulong. Dahil sa kagaguhan ni Digong. Tapos bibigyan nyo ng award. Putang ina. Napakalaking katarantado ang ginawa nitong pagbibigay ng award kay Digong na ito. Bibigyan mo ng award yung taong nabubulok sa kulungan dahil sa karumal-dumal na krimen. At ngayon, eto, kahit na 1 milyong award pa ang ibigay dito kaya Digong, alam nyo po ba na hindi po na talaga yan makakalaya? At kahit nasabihin pa si Digong, I cannot stand trial dahil sa kanyang medical condition, hindi rin yan papauwiin dito sa Pilipinas. Bubulukin yan doon. Doon yan mananatili sa
kulungan ng ICC. Hindi yan uuwi. Kaya nga ito, hindi po pinayagan ng ICC si Digong na makauwi ng Pilipinas at mabigyan po ng interim release. Hindi po siya nabigyan ng interim release. Kaya bad news po para sa mga DDS. Rejected ang interim release ni Digong. Hindi po siya pinayagan sa interim release dahil etong si Digong ay may risk of flight at pwedeng tumakas, obstruction o maaaring makahadlang sa kaso at may potensyal na gumawa pa ulit ng krimen. Which is yun ang totoo. Dahil kung sasabihin po, sasabihin ng mga malalapit kay Digong na si Digong ay matanda na, hindi na kayang gumawa ng krimen, hindi na kayang tumakas, hindi na kayang magtago. Huwag niyo pong kakalimutan, senior citizen na si Digong nung maging presidente. Around 70 years old na si Digong nung maging presidente ng Pilipinas. Matanda na, pero nakapag-utos pa rin ng Oplan Tukhang. Nakapag-utos pa rin na kumota o dapat makakota ang mga PNP. Kaya wala, nga kayo. Nga ang mga Duterte ngayon, hindi mabibigyan si Digong ng interim release at eto nga si Digong doon magpapasko sa doon to magpapasko sa doon to magpapasko sa ICC. Breaking news po yan. ICC rejects Duterte's interim release. Buti nga sa mga DDS. Buti nga sa inyo. Ito, sabi sa ABS-CBN News, breaking, ICC rejects former President Rodrigo Duterte's request for interim release. The pretrial chamber said Duterte's detention remains necessary based on requirements of the Rome Statute. Diba? Nga kayo ngayon. Buti nga sa inyo. Buti nga sa mga pro Duterte, mga DDS. Isisisi nyo na naman kay PBBM yan. Lagi naman ganun eh. Isisisi na naman ni Sara yan kay PBBM. Wala eh. Kriminal si Digong eh. Napakaraming pinagurgur. Napakaraming penerwisyo. Kahit mga Pilipinong inosente, pinagurgur. Para makakota ang mga PNP. Para magmukhang merong laban kontra pulburon. Kaya wala na, nga na. Pasensya na kayo. Mga DDS. Si Digong hindi makakauwi ngayong Pasko. Kahit pa yung mga kagustuhan ng mga senador na bumoto para si Digong ay mabigyan ng tawag doon? Home detention. House arrest. Hindi kayo papakinggan. Ay, nako. Buti nga sa inyo kala nyo matindi to. Breaking news. Maraming iiyak na DDS. Maraming magsisikipan dibdib ng mga DDS.
Tignan natin sa bilyonaryo. Bilyonaryo News Channel. Ito. Ito nga, ito. Ito yung ng desisyon, basahin natin. Okay. Ano ba nakalagay dito? Mr. Duterte is 80 years old and medical reports have highlighted and that without substantiating how detention is so detrimental that it justifies his release. Okay, in light of the above, the chamber finds that Mr. Duterte's detention continues to remain necessary under Article 60 of the statute based on each of the requirements set by Article 58 of the statute. Ayan. Ano pa ba dito? Okay. Okay, ito. The chamber also notes that Mr. Duterte enjoys the right to medical treatment pursuant to regulation of the qualified medical officer with experience in psychiatry shall be available to attend the detention center. Diba? Ayan din kasi, alam nyo, kaya din na talagang talagang hindi pagbibigyan yung interim release ni Digong. Sa dami rin po ng fake news na pinapakawala ng mga maka-Duterte, lalong-lalo na ng anak ni Digong na si Sara. Kung matatandaan po ninyo, nitong mga nakaraang panahon, sabi ni Sara, nahulog daw sa higaan ba o nabanog ang ulo, nadapa, nabuwal, walang malay, dinala sa ospital, hindi pinaalam sa pamilya. Lahat yan nakakarating yan sa ICC. At lahat yan, abay syempre, malalaman ng ICC ang kanilang mga fake news. Kaya po, mapagtatanto ng ICC na talagang hindi dapat bigyan ng interim release si Digong dahil marami silang katarantaduhan na ginagawa laban sa ICC. Saan ka nakakita ng nagre-request ka ng interim release sa ICC para sa ama mo pero pine-fake news mo yung institusyon na magbibigay ng interim release? Di dapat ka lang talaga na hindi mabigyan ng interim release, Digong. Sisihin mo ang anak mo. Sisihin mo ang mga fake news ng mga dutae supporter. Mabulo ka sa kulungan, dyan ka magpasko. Nako. Daming mabubuisit dito na mga pro Duterte ngayon dahil po sa nangyari na yan. Buti nga kay Digong. Kasalanan niya ng anak mo. Ngayon, ang gagawin niyang mga mga DDS na yan, feeling victim. Isisisi na naman kay PBBM ang mga pangyayari na ito. Isisisi na naman sa Amerika. Isisisi na naman sa mga kaalyado ng ating Pangulo. Kaya, di ba? Ang nangyayari, lalong pabagsak ng pabagsak ang mga Duterte, mga DDS, mga pro-Duterte, kaalyado ng mga Duterte, puro kayo pababa. Hindi kayo paangat. Puro kayo pababa. Si Sara nanganganib mawala sa pagka-vice-presidente. Nanganganib din na hindi na makakandidato sa 2028. Ang mga Duterte dogs hindi makaporma sa Senado. Impeachment trial nila, barado. Tablado ng ating House Speaker Bogie D. Kaya wala na. Ano pa ba ang kanilang gagawin?
People power? Hindi nga kayo makapuno ng Liwasang Bonifacio, magpi-people power pa kayo? Sino pang bato nyo sa people power? Si Meow Meow na may tilileng?